So guys, ito pakita ko sa inyo kung paano dumali ng kilya o pagpalit ng kilya. Ito yung dating kilya, kung makita niyo ang nangyari diyan, yan ang tinamasok o kinain ng tamilok. So possible masisira yung bangka kapag ganyan ang nangyari. So ang kahoy na ito ay sakot, yung tinatawag na sakot. So talagang matakaw yung sa tamilok ito. So dahil nadali na ng tamilok, yun, papalitan ko na ng kilya. At ang kahoy na ito ay mulawin. Yan, mulawin yan, talagang may panglaban na. Bukod dyan, babalutin pa ito ng epoxy, mamasilyahin to para siguradong tatagal yung gamit ng bangka. Ganun lang talaga. Kung luma na, palitan o i-repair para magamit pa, may mapaghanap buhayan pa. So ganun lang. Bali ang kilya na ito hindi kaya ng isang dugtungan, walang dugtong, yung dire-diretso ang kahoy dahil ang kahoy ay mulawin. Yung mulawin kasi guys, kung alam niyo is puro yan nas-nas at walang istrita niyan. Swerte na kung makahanap tayo ng 20 yung haba, pero kadalasan mga 12, 10, ganyan lang yan. So kaya ito 4 na dugtong, so 4 di 40 yung haba. Yun, bali isang dugtong na lang yung ikakabit. Ayos. So yan, pati yung palatik niya ito, papalitan ko rin yan. Bali mayroon na tayo dito naka-prepare. Ito yung kanyang palatikan, 4 din na piraso. Ito medyo solid yan, malalaki. Ang kahoy naman ito ay amugis. So ayos. At ito naman ang kanyang pangbodega, styrofoam. Ito ay 3 yung kapal. Tapos yung kanyang plywood ay 3/8 Santa Clara, ay talagang branded yan, yung pinakamahal na para matibay. Ito. Ayos. Medyo mabigat din sa bulsa guys, pero kaya naman kahit pa paano. Taste lang. Pag binabayan yung magbi, yan, mababawi rin yan. Ganoon lang talaga ang buhay may isda. Buhay sa dagat.